ating Panginoon. Sinuhod po tayong lahat, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katawan nating minamahal na Apo Conchi. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, sadyang kay dakila niya. Sa wagas niyang pagmamahal, lahat ay may pagkakalob niya. Tigibin lamang ng paninalig, pagtitiwala ang lahat ay mahuhulagpusan sa pamamagitan ng kanyang patnubay. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula kay Lucas. Namangha ang ama't ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda ng Diyos, ngunit hahamakin ng marami. Kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ang puso mo'y para na ring tinarakan ng isang balaraw." Ang tinutukoy ng propetang ito ay ang pagliligtas. Nakatalaga ang pagliligtas. Itinalaga ang kaligtasan para hindi mapahamak ang tao at mailigtas sa kapahamakan. Subalit ilan kaya ang nakatuon sa kaligtasan? Ilan kaya ang magnanasa ng kaligtasan ng kaluluwa? At ilan kaya ang tutupad sa kalooban ng Ama? Marami ang nagsasabi, "Panginoon ko at Diyos ko," ngunit sa puso'y bato. Walang pandamang pag-ibig sa kapwa-tao. Mapapalad kayo na mga anak ng Ama
na ang pag-ibig nyo'y buhay at umiibig sa kapwa nyo. Sumayin ang kapayapaan, mga minamahal. Ang Maria ay nagbata. Ang Maria ay dumanas ng mapait na nilago. Sarong binata, ipinagkatiwala ang lahat sa Ama. May binabata pa kayo? May dinaranas ba kayong pagbabata? Halina kayo, mga mahal ko. Tigbinin nyo ng paninalig ang puso nyo. Pagtitiwala na labos. At alalahanin nyo ang isang ina na inilagak ang sarili para sa lahat sa pagkakatawang tao nang isinugo ng Ama para sa kaligtasan ng lahat ng mga anak niya. Kaya walang pagbabata na hindi matatamasa ang luwalhati at kahulagpusan. Sapagkat lahat ng nagbabata may kalwalhatian. Ang may pandinig ay nakarinig. Iba't iba ang binabata ng tao. Iba't ibang pagbabata ang nakakamtan. Iba't ibang katuparan at iba't ibang kaganapan. Subalit sa bawat katuparan na ito at kaganapang nalalasap ng tao, dinaranas ng tao pahintulot na maganap ito upang tumibay tumatag ang pagtitiwala, pananalig sa Ama. Kaya't halina kayo, alalahanin nyo, may Diyos kayo na tagapagligtas at tagapagtighaw, tagahulagpos ng lahat. Sumayin niyong kapayapaan, mga minamahal. Mula sa Hebreo. Noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya ay dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan, at dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis, at nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Maliwanag ang katotohanan. Ang tao'y may binabata. Ang tao'y magbabata. Ngunit sa lahat ng pagbabata, sinong kaakibat ng bawat isa? Kasama mo ang Ama, minamahal ka niya, hindi magpapabaya, paglingap ay tapat, ika'y inaaruga. Kaya't sa tuwin ay gunitain mo, may Diyos kang dakila. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. At pagkatapos na hulagpusan ang lahat ng tiniis, ang lahat ng dinanas, matutukoy niyo ang kabutihan ng Ama, mararamdaman niyo ang pag-ibig niya, at dooy magsisimula ng masabi niyo, Diyos ko at Ama ko, o kay buti mo. Kaya't batahin ninyo kung ano yung sandaling pagtitiis nyo, kung ano yung sandaling kaloob sa inyo para makita nyo at makilalang lubos ang Ama. Sa gayon mapapatutuhanan niyang tunay na anak kayo at pakikilala naman niya kung anong magagawa niya sa inyo. Kaya't walang nagbata, nagpagal, naghintay, naging tapat at makatotohanan sa pananalig sama na di nagtagumpay. Sumayin niyo ang kapayapaan, mga minamahal. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Panahon ng paggunita sa Kristo, sa krus na nagligtas sa tao, sa krus na binata, sa krus na pinasan ng nagbata at tagapagligtas. May mahirap ba kayong tinatawid? May mahirap ba kayong dinaranas? May mabigat ba kayong dinadala na sa palagay nyo'y hindi nyo ito kaya? Nagkakamali kayo. Walang krus na ipadadala sa inyo at ipapapasan sa inyo na di kakayaning isadsad nyo. At kaakibat nyo't kasama sa tuwina
ang amang tagapag-aruga nyo, ang Kristong tagapagligtas nyo. Halina kayo mga minamahal ko, huwag niyong patigmakin ng luha ang inyong mga mata, kundi matigmak kayo ng galak at pag-asa. Sa puso nyo'y manahan at mabuhay, upang ang lahat ng inyong binabata, pagkatapos nito'y mawika nyo, purihin ka Ama. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Sa pagdadala mo ng krus ng buhay mo, alalahanin mo, hindi ka naging tao kung wala kang Diyos na tinatawagan at nagbigay buhay. Kaya't sa bawat tinatahak mo, gunitain mong may liwanag na dulot ang Ama sa buhay mo. At kung hindi sa bahaging buhay mo, wala kang ang dadalhin bilang tao. Kaya't alalahanin mo kung papaano niloob ito sa buhay mo, loloobin din niyang ihulagpos ka bilang tunay mo siyang magulang. Sapagkat walang magulang na tapat na nagmamahal sa kanyang anak na pinabayaan niyang lumuha at ang anak niya'y nahirap at nagupo. Kaya ang lahat ng mga magulang na mapagmahal sa kanilang anak, aninalang nila sila ng magdusa. Aninalang nila silang magdala sa hirap na dinaranas ng mga anak nila kapag may nararamdaman sila. Aninalang akuin nila lahat ng ginagawa ng mga anak nila para magaan nilang makita ang anak nila'y nakatawa. Subalit, bilang isang magulang na gusto mo ring tumatag at tumibay ang iyong anak, pinababayaan mo rin naman siya kung magkamisan na dumanas ng mahirapan. Sapagkat, kung palalakihin mo naman siyang tamad, kung pababayaan mo naman siyang malayaw, pag ikaw naman ang nawala, kawawa rin siya. Alalaumbaga, kung pababayaan ng ama ang kanyang mga anak, na patuloy lamang saya, galak, ligaya ang nasa kanila, kapag siya'y nalimutan, wala rin silbing buhay nila. Kaya nga't may mga anak na pinabayaang lampa ng magulang, pinabayaan sa layaw, nang mawala sila, hindi alam ng anak ang gagawin. Pinabayaang nakasandig sa kanya, pinabayaang laging nakasubaybay, nang mawalang magulang, wala nang kwenta buhay niya, may nagpapakamatay at mayroong mga naging walang silbi buhay. Kaya't ang amang butihin at alam niyang mabuti kanino man, nagbibigay siya ng tapang, lakas, tatag at tibay sa kanyang mga anak. Kaya't ang isang butihin ding magulang at tunay na magulang, pinababayaan niya rin kung magkamisa ng kanyang anak na mahirapan at masaktan. Kung ito'y nagpapatalalan at laging nakakarga, maluwat maglakad. Ngunit, nang dahil siya'y pinababayang humahakbang nag-iisa, kapag nadapa, minamasdan niya kung kakayanin at kung hindi, sasaklolohan. Ganyan ang ama. Minabasdan niya lahat ang mga anak niya at laging handang sumaklolo siya sapagkat hindi niya pinababayaan kailanman ang mga anak niya. Kaya't ang laging sa kanya ay tumatawag at kinikilala siya, laging handang madama niya ang paglingap at pag-ibig niya. Mga minamahal, ang lahat ng pinatutupad at pinangyayari ng Ama, may kalooban siyang ipatupad. May kalooban siyang pagnanasang makita, makilala niya ang mga anak na tapat sa kanya. Kalooban niyang makita kung papaano lumaban ang mga anak niya at ipaglaban ang pagtitiwala at pananampalataya nila hanggang sa hindi nila namamalayan ang pagtitiwala at pananalig sa Ama siyang naging daan ng kanilang pagiging matagumpay. Kaya nga, napakahalaga ng pagsusumamo, ng pagpapakumbaba, tulad ng anak na ibinaba na nagkatawang tao, isang silbing larawan ng tao, isang pakumbaba na nakita kung papaano magsumamo
sa amang dakila. Kung magkagayon mga minamahal ko, ano ang paraan para makatighaw, para makahulagpos, para makapagtagumpay? Pagsusumamot kababaan, pagsuko at pagtanggap sa Diyos amang mahal na di nasisilayan. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Kaya, mahal na mahal mo ba ang anak mo? At habag na habag ka sa Kanya, ang Ama, asahan mo, masigit niyang mahal ang mga anak mo. At masigit Kanyang mahal sapagkat alam niya, may tiwala ka sa Kanya. Alam niya, naniniwala ka sa Kanya. Alam niya, inaasahan mo siya. Kaya't buhayin mong patuloy ang pag-asa mo, pananalig, pagtitiwala mong may magagawa siya sa mga anak nyo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ano man ang dahilan, walang nakababatid na sino man. Sa mga pinatutupad at mga nagaganap sa buhay ng nilalang. Subalit ang Ama, alam niya kung papaano ang pasimula't nagsimula sa buhay ng tao. Kaya't siya rin nakakaalam kung papaanong gagawin niya para sa mga anak niyang kumikilala at tumatawag ng tapat na nagsusumamo at nagpapakumbaba kung ano'y dudulot niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Tunay nga ba ang Diyos? Dahil tapat at tunay ang Diyos, mula kay Juan. Kinagabihan ng araw ding iyon, ang mga lagad ay nagkakatipon, nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan. Sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad at nang makita ang Panginoon, sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman, sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Maliwanag ang katotohanan. Nakapinid ang pintuan nang dahil sila'y takot na tuwiran. Kaya't wala silang kamalayan sa pagdatal ng kanilang tagapagligtas. Nakapinid na ba ang puso mo sa pagkatakot mo sa mga nagaganap sa buhay mo? Patuloy ka bang umaasa at nagtitiwala sa hindi mo nakikitang Diyos mo? Tandaan mo, ang pagdating niya ng saklolo'y hindi mo namamalayan. At kapag ito'y nakabtan mo at dinatal na sa iyo, palalayain ka ng tuwiran. At kung papaano ito'y dinaratal, at ito'y nakakamta naman ng sinuman, doon sa pagsasalita nilang Diyos ko at Ama ko, patuloy ninyong mauunawaan, ano ba ang pagkilos ng Ama at paano ba siya maghari kanino man. Doon na nga sa sinasabing, sa oras ng kagipitan, sa taglay mong takot sa iyong buhay, ako sa iyo ay daratal, kita'y aking sasaklolohan, huwag kang manindim kailan pa man, ako sa iyo ay buhay na buhay, at kailan may di ko pababayaan, sasaklolo akong lubusan. Ang may pandinig ay nakarinig.
Kaya't ang mga naniniwala, nagtitiwala at nananampalataya sa Ama, kinikilala nila ang Espiritu niya at ang pagkilala sa Espiritu niya nagiging daan ng paglaya nila. Sapagkat siya ang nagbibigay lakas, sigla at liwanag ng pag-asa hanggang tamuhit kamti nila, yaong kalayaan at tagumpay ay kanila ng kamtan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneahanam, nek karameneahanam, nek karameneahanam. Kaya't mula noon, sa paghinga sa kanilang noo, hiningahan ang kanilang noo, ang kanilang tuluktok, upang dooy sumentro sa kataas-taasan nilang bumbon at isip mula ulong gantalampakan, manuot managos ang espiritong papasok sa katawan na magiging taglay nila ang kakayahan at kapangyarihan. Mga minamahal ko, sumainyo ang kapayapaan. Tulad ng sinambit sa mga apostol, sumainyo ang kapayapaan at muli inulit sapagkat ang nais ng Ama, laging maghari, sa tuwin ay maghari ang kapayapaan sa bawat isa. Upang sa iyong kapayapaang taglay, maging malinis payapa ang isipan at maghari sa kalooban, yaong maganda, mabuti at panatag na loob. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneahanam, nek karameneahanam, nek karameneahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Naranasan nyo na ba na kayo ay nakahiga at sa inyong nararamdaman ay natatakot na kayo? Na baka ito'y maging daanan ng inyong kamatayan? Na baka ito'y isang araw kayo bawian ng buhay? Bakit? Nasaan ang inyong pananalig? Nasaan ang inyong pagtitiwala? Nasaan ang inyong paniniwala na may Diyos kayong mahiwaga? Naranasan nyo na ba na kayo ay gipit na gipit? Wala kayong sulingan, wala kayong tunguhan, walang sasaklolo sa inyo, tapos na ang pagsaklolo ng kapwa nyo? Bakit? Ba't nyo tinatapos at kinatatakutan na kayo lang malapitan? Mayroon pa kayong huling baraha na kapag pumilos ay di nyo alam kung paano. Kayo nababahaginan, kayo babahaginan na kapag kanyang ginusto, ang iglap at sandali ay magagawa niya sa lahat. Sapagkat ang 1,000 taon sa lupa, isang iglap lamang sa Amang dakila. Kaya't ang maluwat niyong pagbabata, tapusin ang damdaming hindi maganda at amay kilalanit tanggapin na nang maparam ang luha sa mga mata at matigmak ng ngiti ang inyong labi at masilayan ang pagniningning ng pagsilay ng liwanag sa inyong mga mata. Nek karameneahanam, nek karameneahanam, nek karameneahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Kung hindi ka nga magtitiwala sa Diyos mo, paano ka lalakas? Paano ka tatata? Kung hindi mo nga siya kikilalanin, paano mo siya madarama? Paano mo siya kakamtan? Kung hindi ka nga susunod sa Kanya, paano mapapatotohanan ang anak Kanya? At kung di mo hahanapin ang liwanag na dulot niya, anong liwanag ang nasa iyo? Alam mo ang sanlibutan ay may kamatayan ng liwanag sapagkat artipisyal. Kaya't manahan ka sa liwanag niyang walang kamatayan sa buo mong buhay. Espiritong banal, taglayin ng sinuman. Nek karameneahanam, nek karameneahanam, nek karameneahanam. Buhay bang Ama? Tapat bang Diyos? Sino nga ba naman ang di marunong umiyak? Pagkatapang-tapang mo man at pagkalakas-lakas man ang loob mo, kapag sinabing may sakit ka maiiyak ka sa takot mo kung ikay naduwag. Ngunit, yan ay isang pasangkrus ninyo. Kung paano nyo huhulagpusan, kung paano nyo dadalhin yan, kung paano ninyo mapagtatagumpayan. Kaakibat yan sa isang pasanin sa buhay ng tao na habang ang buhay mo ay pahiram sa iyo at pinahihiram pa
Magtiwala ka, may sasadyan mo, maaring bukas makalawa, pinagagaling ka sa hiwaga niya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Sino nga ba naman ang hindi luluha kapag nahihirapan sa buhay? Sadyang ang napakatapang mo naman kapag alam mong wala kang pera bukas, nakatawa ka pa. Ngunit alalahanin mo kung ang hangin ay napipihit ng Ama, kung saang hilaga nagsimula siya at pagdaka sa timog ay lumakas siya. Kaya lagi mong tatandaan, napipihit ang pangyayari. Ang ngayon ay wala, bukas ay mayroon. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sino nga ba naman ang hindi luluha kapag nabigo siya? Lalo't inaasahan niya, nasa kanya ng tagumpay niya. Ngunit, alalahanin mo, ang isang ama raw ay nabigo rin sa kanyang mga anak. Raw, yan ang balita ng tao. Ngunit sadyang totoo, nabigo ang ama sa mga anak niya sa pag-aakala niyang mabubuti sila. Sapagkat kay Adan at kay Eva ay piniling niya, huwag niyong kakainin ng punong iyan, ng bunga niya, ay huwag niyong titikman. Binigo siya sapagkat pumasok ang isang mapanlinlang mandarayang kalaban na hindi ito natukoy ni Eva. Kaya naman, kayo bagay nililinlang na, sinisidla na kayo ng pag-aalinlangan, binibigyan na kayo ng takot sa buhay. Alalahanin nyo, huwag nyong panaigin yan. May Diyos kayong tapat kailanpaman. Buhay bang Ama? Kaya ang kabiguan ay katagumpayan, paghamon lamang sa pananalig mong may katapatan. Pagharian kayo, mga minamahal ko. Sino nga ba naman ang hindi luluha kapag nakita niya ang kanyang anak? Aba, ba't kaya ganyan ang anak ko? Ano nangyari sa kanya? Alam mo, mabait siya. Biglang pagdaka, hindi pala humihinga sa lasing. Sobrang kalasingan. Natakot ka ba dyan? Nawalan ka na ng galak? Nawalan ka na ng pag-asa? May Diyos ka! Alalahanin mo na tukso man ang anak mo, kayang baguhin at muli balik ang mabuting ugali niya. Buhay bang Ama? Mga minamahal ko, ilan lamang sa kaganapan sa buhay ng tao ang siniwalat ko at nilalahad ko sa inyo upang magtanto at magnilay kayo. Ano nga ba ang Diyos niyo at ano ang tao? Sino kayo sa pananaw ng Ama? Kung yamang siya'y kinikilala nyo, makilala nyo nawa ang kahiwagaang pagtupad at pagtaliman niya. Sino nga bang hindi maiiyak kapag nalulugi na siya? Kapag nawala ang inaasahan niyang kabuhayan? Bakit? Tandaan ninyo, kung ang punong ngayon sagana ang bunga, nang dumating ang hanging malakas ay nangalaglag sila, subalit hindi pa siya patay, kaya maaring magsisibol pa ang higit sa hitik na bunga nila. Kaya lagi niyong tatandaan, ang nagpapabunga ng halaman, maaring magpabungang muli sa inyong kabuhayan. Mga minamahal, ang lahat ay sa pag-asa, at lahat ng ito'y pasaning krus ng tao, at isang pagdadala ng pakikibaka kung paano nyo mahulagpusan ang bawat krus na sa inyo ay dalahin sa buhay. Sapagkat ito ang tanda't palatandaan kung paano ninyo kikilalanin ang Ama. Hanggang matapos at matagpusan ninyo, mapagtagumpayan nyo ang bahaging kaloob sa inyo. Na hindi siya ang tumukso, na hindi siyang nanubok, kundi ang kalaban niya upang kayo'y gupuin kung hindi kayo kikilala at tapat sa Kanya. Subalit kung tapat kayo, hindi kayo magugupo magpakailanman. Mahal na mahal ko kayo sapagkat buhay ang inyong pagtitiwala, buhay ang inyong pananalig, buhay ang inyong diwa sa pag-asa, sa pagtitiwala at paglingap ng Ama. Kaya't mga buhay nawa ang inyong pananampalataya upang lahat ng krus na dinadala ninyo, may sadyad ninyong kakibat ay siya. Sa pamamagitan ng anak na ibinaba, subong maliwanag sa buhay ng tao,
Magtiwala ka tao, may magagawa sa buhay mo. Mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal ko kayo. Sino nga ba naman ang nagpapakabuti, tunay na nagnanasang magpakabuti, pagkatapos kapwa niya ay sisiraan at tutuksuhin ka? Magagalit, iiwanan ka sa pagmamahal mo. At kaya kayo, mga lingkod na totoo, pag nilayan yung ganap, itong binigkas ko. Naranasan nyo ba sa buhay nyo bilang kayo mga lingkod at tapat na nakikipagtotoo? May umayaw, may tumalikod, may nagmura, may nagalipusta, may humamak, may kumutya. Kayo baga ay anak ng Ama. Palatandaan ito kung paano nyo pakikibakahan upang pagkatapos ng lahat, masambit ng Ama, kayo ang aking mga anak na pinilit pinagtiwalaan, kayo'y ganap na matatawag kong aking mga hinirang. Mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal ko kayo. Sapagkat marapat lamang maiba kayo sa gawa ng natural na tao, yamang inibanga kayo at kinaibahan nyo ay may bahaging kaloob sa buhay nyo. Pagharian kayo, mga minamahal ko. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Kaya, tumikim ba kayo ng mapait? Ngunit alam nyo namang may asukal, may matamis. Eh de, kumuha ka ng asukal at kumuha ka ng isang kutsara at kainin mo, matatapos ang pait. At uminom ka ng tubig, wala nang lasang pait. Buhay ba ang Ama? Ano ba ang ibig kong ituran, mga mahal? Lumagok ba kayo ng pait na dulot ng inyong mga pinagdalisayan? Pinagdalisayan! Huwag kayong matigmak ng galit at poot. Lagukin nyo ang tubig na wala ng kamatayan sa pagdaloy sa inyong katawan. Espiritong banal sa inyo'y manahan, ipaparamang pait, ang saroy aalisin, ang tamis ang kakamtan. Tamis ng buhay, tamis ng tagumpay. Pagpalain kayo, lumasap na kayo ng tamis. Alam kong may magagawa ang Ama. Kakamtin ba ito ng mga umuurong? Paano ito makakasadyad kung bulating sulong, orong sulong? Di ba ang bulati lumulubog? Kakamtin ba ito ng isang sasakyang siraang preno? Orong sulong. Hindi. Kaya lahat ng matwid na nagnanasang maging ganap at tunay manalig, nakasasadyad. Alam kong may magagawa ang Ama hanggang makapagtagumpay at mawikang, salamat sa iyo, Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manatlik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari na babalatan sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin ang gapi, dahil balat na, alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang
manali, umangkin ang gabi. Alam kong magagawa. Alam kong ay magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Nakalaan, mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, lagi niyong tandaan yung pagkat winika niya. Ako'y laging naghihintay. Ako'y laging may nakalaan. Ibig sabihin, may bahagi kanino man. Ang Diyos amang mahal, ang Diyos na walang hanggan, ang kapangyarihan. At di mo yan matututunan, di mo yan malalaman, di mo yan mapapatotohanan, kundi ka sa Kanya lalapit, kundi ka sa Kanya mangungunyapit, kundi ka sa Kanya magpapakababa, magpapakumbaba, at kundi ka sa Kanya susuko. Kaya, ang hamon sa'yo, halika, kilalanin mo siya, at magtatagumpay kayong lahat. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Sino nga ba naman ang ginagalit na'y nakatawa pa? Kung pagkatao ka, sadyang di mo kaya, baka pag ginalit kay, manuntok ka na. At di lang manuntok, baka mamukpok ka pa. At di lang manuntok, mamukpok, baka ang iba'y papatay pa. Ngunit, nasaan ka? Sino kasama mo? Sino malipin sa'yo? Kanino ka umagaw? At sino nang agaw sa'yo? Hindi ang Diyos mo. Laging tatandaan, ang Diyos mo'y tagapagligtas mo, ang Diyos mo'y tagapamayapa mo, ang Diyos mo'y tagapagliwanag mo, ang Diyos mo'y buhay mo, at di kamatayan mo. Buhay bang Ama? Kaya, ang Diyos mong nagligtas at nagpakumbabang anak, naging luwalhati. At yan ang patotoo kung bakit may kamatayan ng katawan at ang kaluluway may luwalhati naman. Sapagkat ang lahat, saan ka man magtungo, may sadyaran, may hangganan. Ano man ang gawin mo, may simula at katapusan. Ano man ang kainin mo, simula'y kakain ka, pagkatapos lulunok ka. Ang may pandinig ay nakarinig. Alalaong baga, sumainyo ang kapayapaan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. O sadyang kay hirap ngang batahin ang lahat ng pinalalasap sa'yo? Kung di mo makakayanan, sadyang magagalit ka tao? Ngunit sa tuwin ay alalahanin may Diyos kang totoo, na kung kikilalanin mo at kilala mong ganap ito, mawiwik at masasambit sa isipan mo, anak, di ba rapat madaig ang pagkatao mo, kundi akong panaygin mo at maghari sa buhay mo, sa gayon lubos mong makikita at makikilala ako, di man hayagang mata mo'y masilayan ay ako, ngunit espiritu ko'y taglay mo't kasama mo. Mahal na mahal ko kayo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Tulad ng kalabang iyan, ang wika nga, patuloy kang hahatakin, patuloy kang hinahatak, ngunit ang Ama mo na may humahatak din sa'yo, kaya siyang pakinggan mo, sapagkat ang magiging dulot niya ay mabuti, hindi pangit, hindi masama. Sapagkat siyang kabutihan, siya rin ang buhay. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal
ko kayo. O dakilang amang mahal, puspos ka ng kabanalan, kabutihan mong taglay sa kanila'y bahaging tuwiran. Yamang ikaw ang kataas-taasan sa lupa'y di masilayan, makamtanawa nilang lahat yung iyong pagmamahal, na di nila nakikita kung paano mo ilagak, sa damdamin nila'y pumasok na ganap. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Masaya po bang buhay? Nabagot po ba kayo? Nainip po ba kayo? Ay, salamat naman, di kayo inalihan ng demonyo. Buhay po ba ang Diyos? Hindi po ba, pag naghihintay ka, nakakainip, ano? Nakakainis. Pero alam niyo po ba, ang gusto ng Panginoon, lagi kayong matutong maghintay, lagi kayong matutong magbata, lagi kayong matutong magtiis, sapagkat doon niya nakikita kung papaano kayo sumusunod at sa Kanya'y tumatalima. Kung minsan gagamitin ang kapwa nyo para mainis ka at magalit ka, ngunit kung tunay na nasa puso mo'y siya, di mo mararamdaman ang puot sa pusong taglay po. Buhay bang Diyos? Sapagkat ang ipadadama niya sa iyo ay ang pag-ibig na tapat niya sa bawat isa na anak. Buhay bang Diyos? Kaya, tingnan nyo nga ang katabi nyo. Nainip ka ba, Eka? Sabi, nainip ka ba? O, doon sa kabila. Nainip ka ba? Nagpapa-importante naman, kaya nga po kutsing na yan. Palibasa, kay hanggat hindi siya lumalabas, hindi matatapos ang gawain. Hindi po. Paminsan-minsan, pasensya na kayo kung nalilate ako. Double time po talaga ngayon Dahil nagpapaligo ka pa ng apo. Pero masarap. Di po ba? May oras. Kailangan may oras. May oras po ang lahat. Kaya lang po, tsaka may oras din yung pakikipag-ugnayan. Kung minsan po naman ako po ang may kasalanan. Pero hindi ko man din sinadya yun. Katulad po ngayon, ang kasalanan ko nagpaganda naman ako. Buhay po ba ang Diyos? Kasalanan ko po ba yun? Ba't kayo naman nagpapaganda rin? Buhay po ba ang Diyos? Alangan, libre ka na magmamadali ka pa? Di po ba? Binibigay lang sa'yo ng libre, ginagawa lang sa'yo ng libre, ikaw pang magbibigay ng oras mo, hoy, maaga kang dumating at ako'y malilit. Ganyan po ba? Abay, nakikisuyo ka lang, nililibre ka, di kung anong oras dumating, bahala ka. Buhay ba ang Diyos? Yun po, yan ang biyaya ng Diyos. Alam niyo po, nung magsuot ako ng puti, ang pinaka-problema ko bilang taong tinanong ko sa sarili ko, hindi ako nagtanong kahit kanino, sa isip ko lang po ito. Sabi ko, Diyos ko, paano pa kaya akong pupunta sa parlor? Hindi po ako makakalabas. Di ibig sabihin, hahaba ang buhok ko. Hindi po ba sabi nyo, hindi ako magpapahaba ng buhok? Ano kaya ako itsura ko pag umahaba, pupunggos ko? Gano'n. Nakahaba, tapos para naman akong ermitanyo. Sabi ko, Panginoon, para hindi ko kaya yun. Huwag mo naman akong bigyan ng hindi ko kaya. Ayokong pumangit, sabi ko. Buhay po ba ang Diyos? Joke, sabi ng tao. Yun na nga po, napakabuti po ng Diyos. Sabi nga niya, isip mo lang, alam niya na. Hindi po nagwakas yung mga nagugupit sa akin, nalibre pa ako. Nang ako'y nagputi, nilibre nila ako. Ay, kabait po talaga ng Diyos. Ano po? Alam niyo po, dati pupunta ka ng parlor, papagupit ka. Pag kinulayan kay, talagang may bayad, ano? Ngayon po, wala na akong bayad. Sa kanila pa yung pangkulay. Ba't di ka ba sinuswerte niyan? Pati kuko ko, sabi ko, sino pa kayo maglilinis ng kuko ko? Pati kuko ko po, sila na ang may bili ng Cutex. Pati nipper, iniba pa sa akin. Sa'yo lang yan yan lang. Yan pong gamit na yan, walang gagamit yan, sa'yo po yan. Special pala kuko ko ako. Ako lang may gamit doon. Pero alam niyo po ba, pinahihiram ko naman. Buhay ba ang Diyos?
Napakabuti ng Panginoon. Ano ibig sabihin? Kung minsan yung iniisip natin, mali pala. Yun yung pag-iisip na parang pinangungunahan mo ang Diyos. Yun yung pag-iisip na kawalan ng pag-asa. Yun yung pag-iisip na pang-tao. Ngunit hindi mo alam. Sa isip mo lang pala, alam niya na talaga dahil kilala ka. At nasusuri niya ang isip at damdamin mo at alam niya kung ano ang gagawin sa iyo, kung anong kailangan mo. Isang halimbawa lang po iyon, kaya kung marunong kayo magnilay, abay magbulay kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Nung magsutana naman po ako, nagsimula sa isa. Diyos ko ka ako, 6 na araw akong magsusuot nito. Pagkasuot, laba, sampay. Aba, ginawa namang 2. Sabi ko, 2. Konstansya, magbata ka. Hindi ngayon 2. Bukas makalaway, ganun pa rin sila. Aba, alam niyo po ba, talagang nagmumultiply pala ang biyaya ng Diyos. Ni isa man po'y wala akong binili, pero nag-iba-iba sila. Nang una po, ang kanilang, naku, sira na pala. Hindi ko napansin. Rick-rack lang. Rick-rack lang, napakasimple. Rick-rack lang ang nakalagay. Rick-rack. Aba, sa hindi ko po namamalayan, bawat binigay na iba ng disenyo, iba't iba na ang kayarian ng disenyo. Subalit ang yari, iisa pa rin. Ano ibig sabihin ng Ama? Anak, sa isang kapangyarihan ko, manahan kang ganap at totoo, at iba't iba ang ibibigay ko na di malalasap ng ibang tao dahil wala sa aking totoo. Buhay bang Diyos? Kaya kayong lahat, sandals ko po ako'y isa, at di pa akong bumili. Yun pala, hindi ko naman po binabahagi ito para bigyan nyo ako. Ano po? Marami po Marami, kaya hindi ko po sasabing bigyan ako. Kunsi, kaya bang mo naman marami. Siyempre po, nadagdag ng dadag. Ako naman po hindi nakapagpatid ng sandals at tsinelas. Di ko nga po alam bakit hindi napapatid. Kahit taon ng binilang, kaya lang po, lumuluma at tumitigas. Kaya hindi ko na sinusuot. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, ngunit, sabi nga ng Panginoon, di po ba yung iba, pag sinuot ng Lunes, iba-iba hanggang Linggo? Ako po, kung alin ang gusto ko, yun ang susuot ko. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, ano ibig sabihin? Kailangan meron tayong sariling gusto. Napasunurin din naman natin ang sarili natin. Ngunit siguraduhin natin yung ginagawa nating gusto ay hindi naman tayo magkakamali at magpapahamak ng tao. Subalit sa ating pagninilay at gusto nating gawin ay mabuti at puro mabuti. Kung mayroon man tayo nasaktan na hindi natin ginusto, ang Diyos pa rin ang nakababatid nito. Buhay ba ang Ama? Ang mahalaga, huwag budhi mo ang sumurot sa iyo at sariling budhi mo ang magkapagpabalisa at di ka makatulog, di ka makakain hanggang patay ka na pala. Buhay ba ang Ama? Kaya alam niyo po ba, pinakamahirap na sakit? Konsensya. Kaya ito ang aalisin ng Ama. Ito ang gustong mawala ng Ama. Ang ikay suritin ng konsensya mo. Kaya gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo at sundin mo siya nang matupad mo ito at makilala mong lubos kung paano kumilos siya sa buhay mo tao. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, umayo kayong may galak sa puso nyo. Matigid kayo ng pagninilay nang maabot nyo ang ibig, kaukulan at kagustuhan ng Ama. Bulay-bulayin nyo, wika nga niyang aral at salita ko, nang sa gayoy maramdaman nyo kung paano buhay ako sa buhay nyo. At matatanto nyong ako'y buhay at di mamamatay, kaya't makikilala nyo ang kahiwaga at kahimalaang gagawin ko sa buhay nyo dahil sumusunod kayo sa aking mga anak ko. Yan ang habilin, ang may pandinig ay nakarinig. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Tapat ba ang Diyos? May tanong baga kayo? Nakatulog baga kayo? Masakit. Magbe-birthday ka lang, kaya ganyan. Ay, tubig na mainit, tubig na mainit. Doon.
nabubulsulinas yan. Oh, pag ito. Ayan. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Panginoon, kaya sa dakilang pangalan ng anak na ibinaba, makinabang nawa kayong lahat. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, umayo kayong taglay ang galak sa puso nyo, maliwanag ninyong kamti ng pagpapala ng Ama na buhay na ibinibigay sa bawat isa. Ang Espiritong Banal na di mamamatay kailanman. At higit doon, makakamtan nyo sa inaasahan ninyo kapag siyang pinagtiwala at kinilala nyong ganap at nanahan sa inyong buhay. Pagpalain kayo. May tanong po ba kayo? Wala kayong tanong. May tutunguhan po kasi kaming malayo eh.